Hello guys, nagpapa-breastfeed ako sa aking baby. Alam niyo ba guys, may kukwento ko sa inyo. Last year guys, nagkaroon ako ng bato sa abdo. Tapos, nung nagkaroon ako ng bato sa abdo, syempre, ang sakit ng tagiliran ko sa bandang kanan, no? Sa bandang kanan yung masakit sa akin. Tapos, sumakit siya hanggang sa likod. Hanggang sa likod, tagiliran. Parang yung taas ng tiyan ko dito. Yan yung masakit sa akin. Tapos ka na. Nandito ako. Tapos, dapat for operation na ako. For operation na dapat ako. Nung botohan. Itong nakaraang botohan lang. Kaya lang, natakot kasi ako. Ayoko kasi magpa-opera ng bato sa abdo. Dapat tatanggalin. Maliit lang naman siya 0.5 lang at saka 0.4. Pero syempre, opera yun. Natatakot pa rin ako sa opera. Tapos ginawa ko, nag-research ako. Alam niyo ba nung nag-research ako guys? Alam niyo ba yung herbal na yung stone breaker na tinatawag nilang sampalok-sampalukan. Yung day na operahan na dapat ako, walang doktor dun sa ospital na pinuntahan ko sa amin. Walang doktor dun sa ospital na yon. So ngayon ang ginawa ko guys, pumunta ako, binigyan nila ako ng referral. Pinapunta ako sa pinakamalaking ospital. Kasi nung time nga na, hindi ba holiday? So, nung holiday na yun, walang doktor na mag-opera sa akin. So, nilipat nila ako sa ospital na malaki dito sa amin sa Pampanga. Sa JBL Hospital. Di hawak-hawak ko na yung referral. Natakot ako habang hawak ko yun. Yung asawa ko yung nagdadrive ng tricycle. Sabi ko sa kanya, ipagpe-pray ko na lang to. Bahala na si Lord sa akin kung puputok to or what. Kung katapusan ko na or ano. Kung katapusan ko na, siya nang bahala. Umuwi ako sa bahay. Hindi ako nagpa-opera kahit masakit yung tagiliran ko. Kasi sabi ng doktor, pwede daw pumutok yun. Tapos kapag pumutok, goodbye Philippines. Kaya ang ginawa ko, umuwi ako. Kahit na hindi ako pwedeng umuwi. Kasi nga, dapat operahan ako, diba? As in, kahit yung biskwit lang kinakain ko, tsaka isang basong tubig, nabubloated agad yung tiyan ko. Hindi ko alam kung bakit ganun nangyayari. Sabi ko, ano ba to? Gusto kong kumain, pero hindi ako makakain ng maayos. Ganun kalala yung yung bato sa abdo. Tapos, ang ginawa ko, umuwi ako ng bahay, hawak-hawak ko yung referral. Tapos, ang pag-uwi ko, umiyak ako. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala kung ano mangyayari. Inuwi rin ako ng asawa ko kasi nga ayoko rin ma-opera, ayaw niya rin. Pag-uwi namin dito sa bahay, uminom ako ng ni-research ko yung sampalok-sampalukan, tapos humingi ako dun sa matanda. Kakilala ko dito sa amin. Binigyan niya ako. Pag-uwi ko rito, yun mismo yung nilaga ko. Yung ni-research ko na yun kasi bago ako pumuntang ospital Tapos nanghingi na rin ako bago ako pumuntang ospital na magpapa-opera na ako. Nung pag-uwi ko, nakalagay yun sa hiningi ko na yun. Nakalagay siya nilagay ko siya binabad ko siya sa tubig kasi may ugat-ugat pa. Hinugasan kong mabuti pag-uwi ko. Hinugasan ko siya mabuti, tapos pinakuluan ko. Tapos pagkapakulo niya, hala guys, ang galing. Nakakain ako. Kumbaga pag-inom ko nun, siguro 5 minutes lang. Biglang umaliwalas yung tiyan ko talaga, promise. Umaliwalas siya. Parang
ang daming sinandok ng asawa ko, naubos ko. Tapos hindi na ako nag-bloated, tapos nakakain ako ng maayos. Nakain ko na ako nung gusto ko, hindi na ako yung parang hirap na gusto kong kumain pero hindi ako pwedeng kumain. Yung ganun, yung parang hindi ko alam kung anong sabi ko, Lord, napakabuti niyo po. Kasi parang himala. Gumaling ako. Yun lang naman ininom ko, yung herbal tsaka yung prayer lang. Nakinig kasi ako ng oras ng himala na prayer dito sa YouTube. Yun din yung pinanood ko. Yung healing na miracle healing. Oras ng himalat. Tapos ininom ko yun. Nawala. Until na, wala naman akong opera. Hindi naman ako na opera. Sa awa ng Diyos. Pero may problema na naman ako. Hirap na naman ako makadumi. Siguro 2 years ko na itong nararamdaman. Tapos kanina parang may pumutok sa balakang ko na ewan. Tapos namanhid yung buong tiyan ko. Natatakot naman ako magpa-check up kasi natatakot ako malaman yung resulta. Kasi daily rin naman ako nakakadumi. Kaya lang, sa pilitan, pinipilit kong makadumi. Pinipilit ko lang. Pero isang irihan lang, tas pangalawa maliliit na siya, ganun. Kaya natatakot ako. Pero pinagpipray ko to, alam ko, hindi ako babayaan ni Lord kasi maliliit pa yung mga anak ko. Yun. Hindi ako pwedeng hindi ako pwedeng magpa-check up kasi hindi ko malaman kung ano to. Si Lord na bahala sa akin. Sige na guys, bye. Umiyak ng bebe ko. Ay! Wag naman ganyan, nak. Bebe, naman. Aji. Topak na.